Mabilis na nakuhang muli ni Tennant ang kalamangan at sinaksak si Ghislaine matapos makahanap ng panibagong pambungad at agad na sinamantala ito. Ngunit sa pagkakataong ito, binitawan ni Ghislaine ang kanyang espada. Habang umiikot, inatake ni Ghislaine si Tennant, kung saan ginawa niyang isang hindi inaasahang atake ang kanyang sariling paggalaw at sinubukang hulihin si Tennant nang hindi handa. Ngunit nagawa muling umiwas ni Tennant, at sa isang ganting atake ay hiniwa niya ang braso ni Ghislaine. Tinumbasan niya ang hindi mahulang galaw ni Ghislaine ng kanyang sariling atake. Nagulat si Ghislaine nang makita ang biglaang paggalaw ni Tennant, at muli niyang napagtanto na nababasa nito ang kanyang mga atake sa sandaling gawin niya ang mga ito. Taglay ang matalim na titig, sinabi ni Tennant na alam niyang ganoon ang magiging paglusob ni Ghislaine, na nagpapatunay na inaasahan na niya ang magiging tugon nito. Sinamantala ni Tennant ang pagkakataong ito upang muling umatake, na lalong nakasugat kay Ghislaine, at patuloy na iginiit ang kanyang kalamangan bago pa man ito makabawi. Nang makita ito, lalo pang tumindi ang galit ni Black King habang nagngangalit ang mga ngipin nito, at pinapanood ang kanyang amo na patuloy na dinudugo habang nakikipaglaban kay Tennant. Nang akma na namang aatake si Tennant, mabilis na humakbang paatras si Ghislaine upang lumikha ng pinakamalaking distansya na kanyang makakaya bago pa man umabot sa kanya ang susunod na tira. Sa mga sandaling iyon, pareho nang humihingal ng malakas sina Ghislaine at Tennant. Bakas sa kanilang mga katawan ng pagod mula sa mahabang labanan, kahit na wala pa ni isa sa kanila ang tuluyang sumusuko. Napaluhod si Ghislaine at tinanong siya ni Tennant kung iyon na ba ang lahat ng kaya nitong gawin. Habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo, idinagdag ni Tennant na hindi iyon ang mga bali-balitang narinig niya, at imposibleng iyon na ang lahat ng kakayahan ni Ghislaine. Hinamon niya si Ghislaine na ipakita ang lahat ng ibubuga nito, habang kinu-question kung ito nga ba talaga ang pinakamalakas na espada sa hilaga. Nilinaw ng mga salita ni Tennant na umaasa pa rin siya ng higit pa mula kay Ghislaine dahil ang lakas na ipinakita nito hanggang sa mga oras na iyon ay hindi tugma sa reputasyong dala nito. Napagtanto ni Ghislaine na talagang malakas si Tennant dahil nabasa agad nito ang kanyang buong estilo sa isang beses lamang na pagpapalitan nila ng talam. Naunawaan agad ni Tennant ang paraan ng paggalaw at pag-atake ni Ghislaine matapos ang iisang sagupaan, kaya naman maging espada man o kamao ay walang nakakalusot. Inisip ni Ghislaine na sa kanyang kasalukuyang lakas ay wala talaga siyang pag-asa, gaano man siya kalayang makipaglaban o kahit gaano karaming iba't ibang atake pa ang kanyang subukan. Inamin niya sa kanyang sarili na hindi siya mananalo gamit lamang ang lakas na mayroon siya ngayon. Habang hinuhubad ang kanyang helmet, malamig na sinabi ni Ghislaine kay Tennant na maliban na lamang kung papatayin niya ito, wala talaga siyang paraan upang ipanalo ang labanang ito. Nang ipahayag ni Ghislaine kay Tennant ang nakakapanindig balahibong katotohanan na hindi nito makakamit ang tagumpay kung hindi siya nito mapapatay, labis na nabigla si Tennant sa bigat ng mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, bago pa man lubos na maproseso ni Tennant ang nasabing pahayag, sinipa ng maasahan at matalas na kabayo ni Ghislaine na si Black King ang mabigat na great sword na nauna nang itinarak ni Ghislaine sa matigas na lupa. Dahil sa napaka-perpektong tiyempo na tila higit pa sa normal na kakayahan ng isang tao, inabot at sinalo ni Ghislaine ang great sword habang umiikot ito sa ere. Nang mahawakan ni Ghislaine ang kanyang sandata, ang buong paligid ay biglang nagbago at naging mas mabigat, madilim, at nakakasikal. Sa tulong ng mahiwaga at tila hindi nagmula sa mundong ito na mana entity na kilala bilang Dark, mabilis at buong husay na isinagawa ni Ghislaine ang advanced technique na core amplification. Dahil sa pag-activate nito, makakapal na alon ng madilim na mana ang bumalot sa kanyang katawan, habang ang manipis, kumikinang, at matatalas na mana threads ay mabilis na kumapit sa buong haba ng kanyang talam. Sa pagkakita sa hindi inaasahan at nakakakilabot na tanawing ito, matinding gulat ang naramdaman ni Tennant kung kaya't nanlaki ang kanyang mga mata, at napaatras siya ng kaunti habang pilit na inuunawa sa kanyang sarili ang tungkol sa kakaibang enerhiya na tila hindi nagmula sa kanilang mundo. Matapos ganap na mailabas ni Ghislaine ang kanyang nakakatakot na transformasyon na umaapaw sa nakamamatay na enerhiya, inayos niya ang kanyang tindig at naghandang umatake kay Tennant anumang oras. Binasa ni Ghislaine ang katahimikan sa pamamagitan ng matatag at kalmadong pag-utos kay Tennant, na kinikilala bilang pinakamalakas na swordsman sa kanluran, na ipakita ang lahat ng talento nito. Bago pa man makapag-react o maayos ni Tennant ang kanyang depensa laban sa nasabing banta, mabilis na sumugod si Ghislaine patungo sa kanya taglay ang nakakabulag na bilis na tila humihiwa sa hangin. Halos hindi na naiangat ni Tennant ang kanyang mabigat na sandata sa tamang oras upang sanggain ang mabagsik na atake ni Ghislaine,
kung saan ang matinding salpukan ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa kanyang mga braso. Matapos ang unang pag-ataking iyon, muling sumugod si Ghislaine nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa pagkakataong ito, labis na nahirapan si Tennant na pigilan ang nakakadurog at walang humpay na bigat ng Great Sword ni Ghislaine. Sa krusyal na sandaling iyon, nang mawalan ng balanse si Tennant at bahagyang madulas dahil sa matinding puwersa ng atake, muling sumugod si Ghislaine taglay ang labis at hindi mapantayang lakas. Nang makita ni Tennant ang dambuhalang Dark Vein Blade na walang awang humahagupit patungo sa kanyang leeg, mabilis niyang napagtanto dahil sa kanyang primal instinct na tiyak na mamatay siya roon mismo kung susubukan niyang direktang sanggain ang partikular na atakeng iyon. Dahil sa kanyang instinct na bitawan ang pagharang, marahas na iniwasan ni Tennant ang nakamamatay na atake ni Ghislaine sa pamamagitan ng pagtuon ng kanyang bigat patalikod at mabilis na pag-atres upang makahanap ng pagkakataong makahinga. Ngunit hindi siya binigyan ni Ghislaine ng kahit isang segundo upang makabawi. Agad nitong sinara ang distansya upang muling sumugod at umatake ng may walang awang puot. Ang bawat magkakasunod na atake ni Ghislaine ay labis na mapangwasak, kung kaya't matinding nahirapan si Tennant na i-parry at i-block ang mga walang humpay at marahas na pag-ataking ito. Sa gitna ng kanilang marahas na labanan, malinaw na napagtanto ni Tennant na ang kinikilalang pinakamalakas na swordsman sa Hilaga ay tiyak at lubusang naiiba kumpara noon. Sa kabila ng pangamba, napagtanto niyang hindi na niya mabasa o mahulaan ang kakaiba at pabago-bagong direksyon ng sword nito. Kapag na-block ang isang atake, pinipilit ni Ghislaine na sumulong gamit ang pisikal na lakas at hindi mapantayang momentum. At sa tuwing sinusubukan ni Tennant na lumikha ng distansya upang maayos ang kanyang tindig, mabilis na nakakalapit muli si Ghislaine sa isang iglap. Nalaman ni Tennant sa pamamagitan ng kanilang mabibilis na salpukan na ang mismong direksyon ng sword ay direkta at simple lamang. Gayunpaman, wala siyang mahanap na kahit isang butas o kahinaan sa porma nito. Ang bawat atake ni Ghislaine ay isinasagawa ng may iisang purong layunin na patayin siya. Nang magawa ni Tennant na i-block ang sumunod na mabigat na atake ni Ghislaine, isang nakakakilabot na katotohanan ang sumagi sa kanyang isip. Ang puwersa sa likod ng sword sa pagkakataong iyon ay mas nakakadurog at mas malakas kaysa Rati, at hindi na kaya ni Tennant na panatilihin ang kanyang balanse laban dito. Marahas siyang napilitang gumawa ng ilang pasuray-suray na hakbang patalikod dahil sa tindi ng brutal na impact nito. Sa gitna ng kaguluhan, nagtamo siya ng isang malubhang sugat. Naiwan si Tennant na humihingal ng malalim habang ang sariwa at maligamgam na dugo ay umaagos sa gilid ng kanyang mukha mula sa isang hiwa malapit sa kanyang sentido. Nang malasahan ni Tennant ang maalat at tila metal na lasa ng sarili niyang dugo na dumadaloy sa kanyang mga labi, kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang maingat at mapanuring tingin ay biglang napalitan ng isang ekspresyon na puno ng kahibangan at pananabik, kung saan naramdaman niyang ang buong karanasang iyon ay nagbibigay sa kanya ng isang malalim at kakaibang sigla. Mabilis na sumulyap pababa si Tennant upang suriin ang manipis at kumikinang naman na threads ni Ghislaine pati na rin ang napakadilim na aura na bumabalot sa sword nito. Malalim niyang naisip na napakatagal na panahon na simula nang huli niyang makita ang sarili niyang dugo na damanak sa isang labanan. Tumpak na ganito ang naramdaman niya noong kanyang kabataan sa isang hindi malilimutang araw kung kailan una siyang nakipagtagisan ng lakas sa dating pinakamalakas na swordsman sa kanluran. Batid niya na sa panahong iyon ng brutal na duelo, kung magkamali siya ng basa sa kahit isang maliit na galaw, tiyak na mabibiyak ang kanyang ulo sa gitna. Gayunpaman, sa kabila ng kaalaman na ang isang saglit ng pagiging huli ay magreresulta sa pagkaputol ng kanyang ulo, labis siyang nakaramdam ng matinding pananabik at kaligayahan sa pagtayo sa bingit ng kamatayan. Sa huli, matagumpay na napatay ni Tennant ang dating pinakamagaling na swordsman sa kanluran. Ngunit mula noong araw na iyon, naramdaman niyang lihim na niyang hinahangad ang eksaktong pakiramdam na iyon, ang nakakapanabot at matinding sensasyon ng pagiging malapit sa kamatayan. Para sa kanya, ito ay isang pakiramdam na mararanasan lamang kapag ang tunay at ganap na kamatayan ay nasa harapan na mismo ng kanyang mga mata. Simula nang mamana ni Tennant ang maalamat at hindi mapapasubali ang titulo bilang pinakamalakas na swordsman sa kanluran, walang humpay siyang naghanap sa buong kontinente ng isang swordsman na kapantay ng kanyang kakayahan, isang tunay at nakakatakot na kalaban na maglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Inalala niya na sa paglipas ng maraming taon, patuloy lamang na dumami ang bilang ng mga hamon at kalaban na madali niyang natatalo, kung kaya't wala nang natira sa mundo na may kakayahang pumatay sa kanya. Sa buong kanluran, walang ni isang bagong malakas na individual ang lumitaw na maaaring gumising sa matagal na niyang nawawalang pakiramdam ng labis na pananabik.
Walang pagod at patuloy siyang naghanap para sa iisang walang kapantay na mandirigma na tuluyang papuno sa pagkauhaw sa labanan at kumikirot na puwang sa kanyang dibdib. At ngayon, habang si Ghislaine ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, naramdaman niyang sa wakas ay nahanap na niya ito. Habang si Tennant ay pansamantalang nawala sa kanyang malalim na pag-iisip, ang mabigat na sword ni Ghislaine ay mabilis nang nakalapit at muntik nang bumaon ng diretso sa kanyang ulo. Sa matinding sandaling iyon ng napipintong panganib sa kanyang buhay, bigla na lamang tumawa ng malakas at parang baliw si Tennant dahil sa hindi mapigil ang pananibik, habang buong galit niyang napagtanto na ang matagal na niyang hinihintay na pakiramdam ng kamatayan ay nasa harapan na mismong kanyang mga mata. Sa pinakahuling posibleng sandali, nagawa ni Tennant na itaas ang kanyang depensa upang harangin ang mabigat na talim ni Ghislaine at buong husay na inilihis ang direksyon nito palayo sa kanyang ulo. Gamit ang maliit at mahirap na nakuhang pagkakataong iyon, sumugod si Tennant upang saksakin pabalik si Ghislaine habang nagtatanong sa kanyang sarili ng may matinding pananabik kung ano ang susunod na gagawin ni Ghislaine. Dahil lubos niyang batid na ang parehong pamamaraan ay hindi gagana ng dalawang beses sa isang tunay na malakas na indibidwal, taos puso niyang hinangad na ipakita sa kanya ni Ghislaine kung anong kamangha-manghang galaw ang kasunod nito. Ngunit dahil sa hindi mahulang kalikasan ng huli, hindi sinunod ni Ghislaine ang inaasahang tradisyonal na paraan ng pakikipaglaban. Gamit ang hindi nakikitang tensyon ng mga mana threads na nakakabit sa kanyang sandata, malakas na itinarak ni Ghislaine ang kanyang sword ng malalim sa lupa bilang isang angkla at hinila ang kanyang buong katawan paitaas sa ere. Sa pamamagitan ng akrobatikong katumpakan, mahigpit niyang ipinulupot ang kanyang mga binti sa paligid ng ulo ni Tennant at ginamit ang kanyang buong momentum upang kaladkarin ito ng pabalagbag sa matigas na lupa. Ang naging epekto ng pag-ataking iyon ay labis na mapangwasak. Dahil sa matindi at nakakayanig na salpukan, nagtamo si Tennant ng malubhang pinsala at agad na umubo ng napakaraming madilim na dugo sa lupa. Hindi tuluyang nagawang pigilan ni Tennant ang nakakadurog na puwersa ng atake, kung kaya't marahas siyang tumilapon sa alikabok at nabitawan niya ang kanyang sword nang dumulas ang kanyang mga daliri mula sa puluhan nito. Habang humihinga ng malalim at umuubo ng dugo, tumayo ng tuwid si Ghislaine at tiningnan pababa ang malubhang na sugatan na si Tennant, na nakahandusay at walang kalaban-laban sa ibaba. Bigla na lamang muling tumawa ng malakas si Tennant, kung saan ang tunog nito ay umalingaw sa buong mapanglo na lupain. Habang dahan-dahan siyang bumabangon upang umupo at pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha, nakangiting idineklara ni Tennant na napakatagal na panahon na mula nang huli niyang isipin na maaari talaga siyang mamatay sa isang labanan. Pagkatapos nito, kumilos si Tennant ng may sadyang kabagalan upang muling tumayo sa kanyang nananakit na mga paa. Habang tinitipon niya ang kanyang enerhiya at binabalot ang kanyang nasirang sandata ng isang nakakabulag na aura ng liwanag, upang maghandang umatake kay Ghislaine gamit ang mapangwasak at pinakapangunahing atake ng isang tunay na swordmaster, ang Aura Sword. Malakas niyang hinamon si Ghislaine na magpakita pa ng mas marami, na ilabas ang lahat ng nakatagong alas nito, at ipakita sa kanya ang lahat ng natitira nitong lakas. Taglay ang isang ganap na pagiging kalmado, hindi mabasa, at walang emosyong mukha. Tiningnan pababa ni Ghislaine ang nagliliwanag na aura blade ni Tennant, at pagkatapos ay isang mahina at tahimik na ngiti ang sumilay sa mga gilid ng kanyang mga labi. Simpleng sinabi ni Ghislaine kay Tennant na kung iyon talaga ang tunay nitong nais, malugod niyang pagbibigyan ang kahilingan nito. Matapos iyon, malakas na binuksan ni Ghislaine ang kanyang ikaapat na core, hinayaan ang napakalaking kapangyarihan na umagos sa kanyang mga ugat, at binalot ang sarili niyang great sword ng isang nakasentro at labis na makapal na patong ng dark aura. Ang buong kapaligiran sa buong lugar ay biglang nagbago at napuno ng purong enerhiya habang ang dalawang mahuhusay na swordmaster ay naghahandang pakawalan ang kanilang pinakamapangwasak na atake, ang Blade of Aura. Nang sumugod ang dalawa taglay ang napakatinding bilis at direktang magsalpukan gamit ang lahat ng kanilang natitirang lakas, isang napakalaki at nakakabulag na liwanag ang nagbigay liwanag sa buong lupain. Ngunit nang tuluyang hamupa ang alikabok sa pagtatapos ng kanilang brutal at matinding sagupaan, naging malinaw at ganap ang kinalabasan. Malinis at walang kahirap-hirap na nahati ng talam ni Ghislaine ang maalamat na sword ni Tennant sa gitna. Sa sumunod na sandali, bago pa man makabawi si Tennant, nagsagawa si Ghislaine ng isang mabilis at pinal na atake na malinis na pumutol sa isa sa mga kamay ni Tennant mula sa pulso nito. Sa halip na sumigaw o magdalamhati sa matinding sakit, ngumiti lamang si Tennant ng mapayapa at puno ng kagalakan, kung saan mahina niyang sinabi na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang matagal nang hinahanap. Matapos ang mga huling salitang iyon, tuluyang bumagsak si Tennant sa lupa, walang malay, nangingisay at hindi na gumagalaw.
Samantala, naiwan si Ghislaine na humihingal ng malalim at hirap sa pagkuha ng hininga, habang ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng matinding pagod mula sa labis na paggamit ng mana na kinailangan para sa napakalaking labanang iyon. Umupo siya ng mabigat sa lupa upang muling manumbalik ang kanyang lakas. Sa kabilang banda, isang nag-iisang figura ang tahimik na nagmamasid sa buong marahas at nakakayanig lupang labanan sa pagitan ng dalawang swordmaster mula sa isang ligtas na distansya. Ito ay walang iba kundi si Parnell, ang malanding kinatawan ng Saints of the Morana Church. Habang pinagmamasdan niya ang tahimik at wasak na kalagayan ng battleground, naniningkit ang kanyang mga mata at malalim na napaisip sa kanyang sarili ng may halong pagkamangha at kaba. Dahil sa mga nasaksihan, malalim na naitanong sa sarili ng nagmamasid kung sino nga ba talaga si Ghislaine Fenris. Hindi niya lubos akalain ang ganoong klaseng estilo sa pakikipaglaban lalo na't nagmula sa isang noble house. Matapos iyon, biglang lumipat ang tagpo sa malayong kanlurang bahagi ng kontinente, na nakasentro mismo sa puno ng kaguluhan at sa bloody territory ng Kingdom of Lombards. Sa gitna ng isang dambuhala at tahimik na battlefield, makikita ang hindi mabilang na mga nabubulok na bangkay na nagkalat sa dagwang lupa, na nagsisilbing malinaw na patunay ng isang kalagim-lagim na patayan. Habang ang malalaking grupo ng mga gutom na vulture ay mitigang umiikot sa itaas ng madilim na kalangitan, isang kakaibang lalaki na may mahabang buhok ang nakatayong mag-isa at hindi gumagalaw sa gitna ng mga nagkalat sa lupa na mga patay na katawan. Sa pamamagitan ng isang banayad ngunit sadyang kumpas ng kanyang kanang kamay, unti-unting gumalaw ang mga patay na sundalo at beasts upang dahan-daang bumangon mula sa isang bahagi ng lupa. Kasunod nito ay isa pang casual na kumpas mula sa kanyang kaliwang kamay, kung saan nagsimula ring bumangon ang mga patay sa kabilang banda habang ang kanilang mga walang buhay na mata ay naglalabas ng isang nakakakilabot na liwanag. Dahil sa nakakatakot at hindi natural na pangyayaring ito, tuluyang nabunyag ang nakakagimbal na katotohanan na ang hindi kilala at mahabang buhok na sorcerer na iyon ay isa rin palang undead entity. Habang malalim na nilalanghap ang amoy ng pagkabulok, ipinikit ng undead sorcerer ang kanyang mga mata ng may nakakakilabot na kasiyahan, habang pinangungunahan ng mga undead soldiers, casual niyang sinabi sa kanyang sarili na ang amoy na iyon ay napakaganda at napakatagal na panahon na mula nang huli siyang makahanap ng ganoon kaganda at mataas na kalidad na mga materyales. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.